Hindi na magpapataw ng taripa ang Amerika sa mga piling produkto galing sa ilang bansa sa ASEAN. Pero nakapagtataka, hindi kasama sa exemption ang Pilipinas. Live mula sa Pasig City, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Kapatid una sa lahat, ano ba itong zero tariff agreement sa US na nakuha ng ilang ASEAN countries? Gigi, yan nga yung naging achievement ng ilang ASEAN countries doon sa nangyaring 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur na pinanggalingan natin. Ang base doon sa initial na reports, 3 bansa daw ng ASEAN yung nakakuha ng zero tariff mula sa Amerika at yan ang Malaysia, Thailand at Cambodia. Pero kalaunan, naglabas ng pahayag ng Thailand na sinasabing hindi raw sila kasama doon sa nakakuha ng zero tariff. Ibig sabihin, Gigi, naging successful sila doon sa kanilang negosasyon kasama ang Amerika dahil merong mga ilang piling produkto dyan sa Malaysia at Cambodia ang hindi napapatawan ng taripa kahit na mag-export sila doon sa Amerika. Kaya malaking tulong din yan dahil hindi ganun kalaki yung babayaran ng kanilang mga negosyante. Matatandaan natin, Gigi, na nito lamang Hulyo, personal na nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Washington at isa doon sa mga pinakamalaking concerns na pinring up niya during the bilateral meeting with US President Donald Trump ay itong concerns natin sa taripa. Sumama tayo dyan sa coverage na yan at nakita natin ito ang sinasabing pag-uusap ni na Pangulong Marcos at ni US President Donald Trump. Matatandaan natin na sinabi ni President Trump na papatawan ng 17% na taripa ang Pilipinas. Unang nagpunta dyan sa Amerika yung economic team natin para makipagnegosasyon. Pero bago pa man umalis si Pangulong Bongbong Marcos para nga doon sa bilateral meeting nila noong Hunyo, itinaas sa 20% yung tarif ng Pilipinas sa halip na ibinaba. After ng meeting nila dyan sa White House, nagdesisyon ang US na ibaba sa 19%. 1% lang ang nabawas. At Maricel, dumalo ang Pangulo dyan sa ASEAN Summit. No? Ano sa tingin ninyo, bakit hindi siya nakakuha ng magandang deal tulad ng Malaysia at Cambodia? Jiggy, kung pagbabatayan kasi natin, yung schedule ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kuala Lumpur, wala talaga na bilateral meeting sa pagitan niya at ni US President Donald Trump. Ang tiyak lamang na nagkaharap ng dalawang heads of state was during the ASEAN-US Summit. Pero yung pinakang highlight ng naging intervention ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kanyang talumpati sa mismong ASEAN-US Summit ay sumentro doon sa mga concerns about West Philippine Sea. So hindi talaga napag-usapan yung tungkol dito sa taripa. Pero kanina nagbigay ng mensahe itong si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, tungkol nga dito sa zero tariff doon sa ibang ASEAN countries. Ang paliwanag niya, kailangan kasi daw nating proteksyonan yung ilang mga produkto dito sa Pilipinas, particular yung corn, rice, sugar, at saka yung mga poultry products. But of course, dire-diretso pa rin naman yung negosyasyon sa pagitan ng mga economic team ng Pilipinas at ng US. Sa totoo lang, tingin ko lang pinakamalaking bargaining chip dapat ng bansa natin, ng Pangulo dyan, ay yung military stance ng Pilipinas. Pero dahil open na yung Pilipinas, alam naman natin kahit ano sabihin ng US, talaga nasusunod. So, wala siyang bargaining chip, in short. So, pangalawang tanong, matanong ko lang, yung natalakay sa ASEAN Summit, natalakay ba dito yung issue ng corruption din at yung mga ganitong problema dito sa bansa? Jiggy, tinanong yan during the press briefing of President Bongbong Marcos sa huling gabi niya sa Kuala Lumpur. Ang paliwanag dyan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga local issues kagaya ng mga pagsuko natin sa korupsyon dito sa Pilipinas, hindi na raw yan dinidiscuss sa ASEAN leaders level meeting. Dahil ang kadalasan daw na pinag-uusapan nila doon ay yung tungkol doon sa mga regional concerns like peace, security, food security, at yung iba pang mga issues na may kinalaman yung lahat ng mga ASEAN countries. But of course, pagkamat sinabi yan ng Pangulo, lahat naman daw ng mga heads of state na kasama dyan sa ASEAN, maging yung kanilang mga partner countries, iisa rin naman daw yung hangarin, yung masugpo yung korupsyon sa bawat estado, sa bawat bansa. Ngayon, patungkol naman doon sa ICI na may mga bumabatikos na dito sa Pilipinas dahil doon sa malausad pagong daw na investigasyon laban dyan sa katiwalian,
Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, importante kasi na masunod yung due process. Tapos na raw kasi tayo dun sa political area, nandito na tayo ngayon sa legal na proseso. So syempre, kailangan sundin ito at makahanap ng maayos na ebidensya kahit pa malinaw naman at tukoy na natin kung sino-sino yung mga ilang individual na posibleng sangkot dito sa anomalya sa flood control project. Naritong sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa lang ang chance natin. So, do you want to get it done quickly or do you want to get it done right? That's the choice that we have. So I understand the frustration because we do have a very good idea about who these people are. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Pasig City. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.